Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon itong pagkikwentuhan natin na hindi ito lumabas sa mga mainstream media. So hindi natin alam kung bakit hindi ito inilabas. Pero medyo maganda or talagang nakakatawag to ng pansin sa gobyerno natin at bakit parang binabaliwala ito ng mga mainstream media dahil kumbaga national concern pa rin to kung titingnan natin. So, bago natin simulan yung kwentuhan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing sa inyo, pakipindot naman yung subscribe button at the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad yan eh. So, pindot na. So, ito, panoorin po muna natin itong press conference na to na hindi inilabas sa mainstream media na ikagugulat po ng taong bayan kapag ito ay napanood ng mas marami. So, panoorin po natin. We're going to take one final question, which is from the Philippines, and then we're going to have summaries. Let me also indicate. So ito po yung emergency press conference regarding sa paggamit ng nuclear war or yung danger ng nuclear war sa mga kung di ba nagkaaroon ng mga gera, yung paggamit ba ng nuclear weapons, ano ba yung danger nito. Pero dito napag-usapan din dito na kung ano ba talaga yung stand ng Amerika sa Pilipinas. Kasi, di ba, laging ibinibida ng gobyerno natin na meron tayo mutual defense sa Amerika na once na magkaroon ng arm attack, kung merong bansang sasakop sa atin, tutulong itong Amerika. So, kasi maraming nagtatanong bakit hindi pa rin gumagalaw yung Amerika kahit na ilang beses kumbaga, nang haras na yung China. So, sobra-sobra na yung ginagawa tulad ng pag-water cannon sa mga barko natin. Andiyan yung pinakahuli, yung may naputulan ng daliri na sundalo dahil nga, kumbaga, kinuyog sila. Sinira pa yung barko natin, mayroon silang kinuha mga, sabi natin, mininakaw na gamit. And then yung sinira yung mga equipment. So, bakit hindi pa raw ina-activate yung mutual defense? So, ito yung sagot. O ito yung posibleng maging sagot sa mga tanong natin na bakit hindi pa kumikilos yung Amerika kahit na nagdagdag na sila ng EDCA, yung Enhanced Defense Coalition, ganyan, Chuba Chinese na yan. Tapos may mga balikatan exercises pa, di ba? So, yung Amerika nandyan lang, nasa paligid lang natin, nasa loob lang ng Pilipinas. Pero bakit hindi pa rin tumutulong o wala pa rin ginagawang aksyon yung Amerika? So, ito tuloy natin. To people who I think will probably be more than interested after this discussion that there's an organization called the International Peace Coalition. The person who convenes that each week is Anastasia Battle, who's here to my left, and I'm going to have her say something about that at the very conclusion. I think there's 1,700 people still with us. All of you are invited, if you are people of goodwill, which we presume many of you to be, to seek us out and become part of that action. So we'll go to the final question, which I mentioned is from Philippines, and it is from Maria Catherine Suba from Radio Mindanao Network. Yes, good afternoon, everyone. It's already 2:57 a.m. here in the Philippines. I am Maria Catherine Suba, a freelance broadcaster. Ito, mainstream media rin po itong magtatanong na to from Mindanao. So, hindi siya vlogger, hindi po hindi to, kumbaga, nasa linya pa rin to nasa linya pa rin to ng mainstream media. So, maganda yung mga tanong niya rito at pakinggan niyo po yung sagot ng dating miyembro ng secret agent ng Amerika patungkol sa mga gera. So, ito panoorin mo natin. I am a co-host of late Butch Valdez with Itos Valdez in Radio Mindanao Network DZXL, ang ating Katipunan show. My question goes to Mr. Scott Ritter. As a former UN weapons inspector and US Marine intelligence officer, and actually to anyone else who wants to answer. So, former intelligence pala to ng US. So, aside sa pagiging secret agent, ano din pala to, UN, sabi niya ulit nga natin, medyo narito tayo.
and U.S. Marine Intelligence Officer. US Marine Intelligence Officer siya ng US. So, masasabi natin na reliable source or may laman yung mga sasabihin niya kasi nagtrabaho siya sa gobyerno ng Amerika. So, tuloy. And actually to anyone else who wants to answer. A proxy war is being orchestrated in this part of the world, our country, the Philippines. Our country is actually being used by the US in its intent of war against China. And according to geopolitical analysts, the Philippines will be the next Ukraine. The Philippine So, yun ang sabi ng nagtatanong si Miss Cathy Cruz na marami raw nagsasabi na malaki daw ang posibilidad na yung Pilipinas ay susunod daw, magiging susunod na Ukraine. Ano ba nangyayari sa Ukraine ngayon, di ba? Ginigera ng Russia. So, kung ano man yung pinsalang natamo ngayon ng Ukraine, eh yun din yung pwedeng mangyari sa Pilipinas. At the same time, sinasabi rin niya na kumbaga parang inuudyokan tayo ng Amerika na yung tayo yung magsimula ng gera. So, makikita nyo naman, yung China, hinaharas yung Pilipinas pero hindi gumagamit ng, sabi natin, armed attack. Kasi pag sinabi mong armed attack, ang alam ko, gumagamit na yan ng mga weapons na, yung sumasabog, baril, kanyon, missile, mga ganun. Pero kung ang gamit lang, alam mo yun, yung water cannon, yung pambubuli lang. So, hindi pa siya masasabing armed attack. Kasi napakalawak kasi nung requirements ng Amerika pagdating sa mutual defense. Diba? Hindi yan basta-basta na sinabi mong armed attack, binangyaring pambubulis, pwede na. O kahit nga sabihin mo magkaroon nga ng halimbawa, may namaril yan na in-check. Hindi yan basta-basta ma-activate ng Amerika yung kanilang mutual defense. So, kailangan mo na dumaan mag-initiate mo na yung presidente natin na, kumbaga, i-activate yung mutual defense. Kasi ang Amerika, hindi yan basta-basta kikilos nang hindi nag-request yung Pilipinas. Bakit? Kasi ayaw nilang masisi pagdating sa gera. Pwede nilang sabihin na alam niyo yung maghuhugas kamay, parang Poncio Pilato na hindi naman kami ang nag-initiate, kayo ang humingi ng tulong para makipagdigma rin kami. So, hugas kamay. So, hindi sila masisisi. Pero dito, maganda yung sagot dito nitong yung dating opisyal ng Amerika. President Ferdinand Marcos Jr. has allowed additional 9 EDCA sites, or more appropriately, 9 U.S. military bases all over the country. The armed forces of the Philippines seem to be following orders from their U.S. counterpart. Drumbeats of war is being heard almost every day. Xenophobia is being propagated on mainstream media. Almost every week, there's an incident of Chinese Coast Guard that water cannons a Philippine vessel at the South China Sea. Do you think a false flag operation can happen here as tensions are getting worse? What do you propose for this to stop? Thank you. So, ayun, tinatanong lang naman ni Madam Cathy Cruz na ano bang pwedeng gawin ng Amerika para hindi matuloy yung gera na yan. Kasi kung titingnan nyo yung nagiging sitwasyon, parang hindi ganun yung nangyayari na yung Amerika mismo yung pipigil ng gera. Kasi parang inuudyokan pa nila na inuudyokan. Kumbaga sa away bata, 'di ba? Sila yung nagsusulsol. Paano pagsusulsol ang ginagawa ng Amerika? Andiyan yung lagi nilang sinasabi na nandito kami sa likuran ninyo, kami yung tutulong sa inyo. Andyan yung balikatan exercises na lagi naman nila ipinipilit na kailangan magkaroon ng military exercises para daw matrain yung ating mga kasundaluhan. Tapos nandyan pa yung pagdadagdag nila ng EDCA na sinasabi nila na hindi naman daw para yun sa paghahanda ng gera. Kasi may issue pa sa sa Taiwan di ba, na gustong bawiin din ng China yung Taiwan. Kasi alam naman natin yung Taiwan dating probinsya siya ng China. Pero itong Taiwan gustong humiwalay. So dahil nga may kakayanan na yung Taiwan na tumayo sa sarili, parang bumuo ng isang bansa. So gusto nilang humiwalay sa China. Ngayon, itong China ayaw pumayag.
So, nagbabanta rin or meron din nangyayaring escalation na sinasabing pwedeng yun yung pag-ugatan mo ng gera bago yung sa West Philippine Sea. So, humingi ng tulong itong Taiwan sa Amerika dahil magkaalyado rin yan eh. So, walang makita magandang strategy yung Amerika. So, ang napiling strategic position is yung Pilipinas. Yung nga, doon naglalagay ng mga EDCA site na pwedeng paglagyan ng mga, alam niyo yun, yung mga pandigma na kagamitan. So, kaya medyo malabo, para sa akin medyo malabo yung sinasabi ni Madam na yung tanong niya kasi ano ba pwedeng gawin ng Amerika para hindi matuloy yung gera eh. Pero kung sa ikinikilos kasi ng Amerika parang hindi ganun yung nangyayari. So parang sila anytime na magsimula yung gera is lagi kumbaga kung yung gera magsisimula sa Taiwan is anytime pwede silang tumulong. Pero kung yung gera mag-start sa Pilipinas medyo parang nagdadalawang isip yung Amerika kasi parang wala naman sila makukuha sa Pilipinas eh. 'Di ba? Baon nga sa utang ng Pilipinas eh ano yung pambibili ng Pilipinas na na gamit panglaban sa digmaan. Unlike ng Taiwan na kahit paano may pera na 'yan. Kahit paano may mayamang bansa na rin yung Taiwan. So afford lang bumili ng mga armas. So hindi kaya sa Pilipinas na baka utangin pa nga ng Pilipinas yung 'di ba, yung armas na ibebenta sa akin ng Amerika. So, sabihin ng Amerika, pambira, uutangin nyo, makikipaggera kayo. Tapos, kung madurog yung Pilipinas, ibabayad nyo sa amin. So, kaya yun siguro isa sa mga dahilan kung bakit hindi yung, kumbaga, hindi ganun kasolid yung Amerika sa Pilipinas para sabihin, sige, once na may ginawa ng China, andito na kami. So, pero balik tayo dito. Maganda yung tanong ni ate. So, halimbawa, for the sake of arguments na yung Amerika talaga, ayaw matuloy yung gera. So, ano daw ba pwedeng gawin ng Amerika para, hindi na maiwasan na yung gera na yan. So, ito yung sagot po nila. Well, thank you very much for the question. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the New People's Army. So I have a warm spot in my heart for the. So medyo pala to si Sir, medyo may alam din pala. May konting background sa atin dahil sabi nga niya, nag-serve siya as platoon leader nung panahon daw ni Apo Lakay. So, alam din niya yun ano ba nangyari nung Marcos regime, nung martial law, is yun nga, conflict with the New People's Army nga raw sa NPA. So, sa tingin ko, medyo may may karapatan din magsalita or meron siyang kumbaga sabi natin, may kabuluhan yung kanya sasabihin kasi nga, may nanggaling na siya rito sa Pilipinas at alam niya kung ano yung naging sistema. So, pakinggan mo natin. Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines. So yun, sabi niya, yung Amerika kaya naman makipagdigma kahit kanino Pero hindi daw nila kayang talunin yung China at ayaw nilang makipagdigma at sigurado silang hindi nila kakayanin talunin yung China pagdating sa giyera. Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukraine. So yun, tinatanong ngayon dito ni Sir kung sa tingin ba ninyo o sa tingin ba natin mga Pilipino na kaibigan ba natin yung Amerika? Yan yung magandang tanong. Totoo kayang kaibigan natin yung Amerika? So tingnan daw natin yung nangyari sa Ukraine. So tuloy. People. And they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainian. So, yun daw. Kung kaibigan ka, tulad ng daw nung na Ukraine, sinasabi kaibigan din daw nila yung Amerika. So, magkaibigang bansa daw sila. Pero bakit daw pinapayagan ng Amerika na may mamatay o maraming mamatay sa
sa Ukraine. Kung kaibigan ka talaga, hindi mo papayagan o hindi mo hahayaan yung kaibigan mo na mamatayan. Pero bakit daw ginagawa ng Amerika yon? So, may sense yung sinasabi ni Sir dito na, oo nga, kasi kung kaibigan ka talaga, puprotektahan mo. As much possible, ayaw mong magkaroon ng casualty yan, ayaw mong masaktan yung kaibigan mo. Pero bakit daw pinababayaan lang ng Amerika? So, masasabi mo bang kaibigan ng Amerika ang Ukraine? Baka ina-assume lang ng ng Ukraine na kaibigan nila yung Amerika, pero ang Amerika hindi nila tinuturing na kaibigan ang Ukraine. So same thing din yung pwedeng mangyari sa Pilipinas. Tayo, lagi lang natin sinasabi, tayo mga, hindi, andyan yung Amerika, kaibigan natin yan. Yan yung yung sinasabi sila dyan sa English, parang little brown brother daw, mga ganon. Pero, yun nga ang tanong, ganun din kaya yung turing sa atin ng Amerika? Kasi marami nagsasabi na, nga, kaibigan natin yung Amerika, pero bakit ganun? Sa passport ba lang, pinahihirapan na tayo? I mean, sa pagkuha ng visa. Hirap na hirap pumasok ang mga Pilipino sa Amerika. Hirap na hirap lumusot sa immigration nila. Hirap na hirap makakuha ng visa, makapasok sa Amerika. Pero ang Amerika, hindi kailangan ng visa dito sa Pilipinas. So, paano mo nasabi daw na kapatid or kaibigan yung turing sa atin ng Amerika, kung ganun naman na pinahihirapan naman tayo ng Amerika pagdating sa kanila, pero sila tinuturing natin kaibigan, kaya mabilis na sila nakakapasok sa atin. Have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status in perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. So, galing na sa kanya mismo. Silang mga Amerikano, hindi daw pwede maging kaibigan ng mga Ukraine, hindi rin pwede maging kaibigan ng Pilipino. Kasi nga hinahayaan ng Amerika na magkahiwalay-hiwalay yung mga pamilya doon sa Ukraine dahil sa gera, hinahayaan ng Amerika na magkaroon ng refugee. Ganun daw ba ang trato ng isang kaibigan na hinahayaan mo na masira yung bansa? Imbis na tulungan mo na papigilan yung mga ganong senaryo, ikaw pa yung nag-uudyok para mangyari sa kanila yon. So, ganun din sa Pilipinas. Ganun na ganun din daw ang mangyayari sa Pilipinas once na magsimula yung gera laban sa China. So, gagamitin lang daw tayo ng Amerika. Bakit? Hindi naman daw tayo tinuturing na kaibigan ng Amerika. So, bakit sila susuporta sa atin? Dapat ba natin paniwalaan yung sinasabi nito? Medyo, pwede. Pero, dati siya nagtrabaho sa sa National Defense ng Amerika. So, palagay ko, meron siyang, may karapatan siya magsalita in behalf dun sa nangyayari sa, yung man yung plano ng Amerika. We don't like you. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool. Nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you. So yun, galing na mismo sa kanya. Ginagamit lang talaga ng Amerika ang Pilipinas, ginagamit lang ng Amerika ang Ukraine. So tayo, hindi naman tayo against o wala naman tayong galit sa Amerika. Pero yung ginagawa kasing, alam mo yung para lang tayong pinapangakuan. Diba? Sabi nga ni General Luna, diba? Huwag tayong umasa sa matatamis sa salita ng mga Amerikano. Kasi doon na lang sa history, balikan natin. Nung World War II, diba? Ito yung kwento na sinasabi nga nila, diba, after ng World War II, diba, nagkaroon ng Battle of Manila, yung naging open city. So talagang durog na durog ang Manila nung naglaban ng Amerika at saka ng Japan. So after nun, binalikan ng Amerika yung Japan, so binagsakan nila ng atomic bomb. So andun yung talagang bumagsak ng sobra ang ekonomiya ng Japan.
Siyempre, ganoon din naman sa Pilipinas. Bumagsak din ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero, ang tanong, bakit yung Amerika tinulungan yung Japan na makaahon? Pero ang Pilipinas, pinabayaan. Hindi tayo binigyan ng tulong ng Amerika para umangat yung ating ekonomiya. Diba? Yun yung nakakapagtaka doon. Yun lang, balikan na lang natin yung history na yun eh. So, malaki yung punto nito ni Sir dahil kung talagang kaibigan, so hindi mo hayaan na maghirap yung bansa na yan o yung kaibigan mo na yan, tutulungan mo. Pero bakit nung panahon na after nung digmaan na yun, nung World War II, bakit nila pinabayaan yung Pilipinas? Na maghirap, na alam niyo yun talagang bagsak na bagsak ang ekonomiya. Hindi man lang sila nakapagbigay ng tulong. So, umalis sila rito, kumbaga parang nandito sila, nanatili sila sa Subic, pero ano ba yung naitulong nila sa Pilipinas na talaga para may ahon yung ekonomiya ng Pilipinas? Di ba? Yun yung tanong doon. To gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win and you will be destroyed. End of story. It's high. So yun, end of story raw. Makikipagdigma tayo sa China, matatalo tayo, iiwanan tayo ng Amerika. Kasi wala na tayong pakinabang eh. Kasi ang tingin lang sa atin ng Amerika, base po kay Sir, isang isang gamit lang na kapag wala nang pakinabang is i-dispose. So, eto, bakit hindi ito inilabas ng mainstream media para mapag-usapan? So, maraming rito, mga vlogger na pinost tong video na to pero kulang sa suporta ng mainstream media. Dahil siguro nga totoo yung sinasabi nila na ang mainstream media natin natatakpan na ng administrasyon or natatakot sa administrasyon or kinukonsinte yung administrasyon. So abangan natin sa mga susunod na video kung maglalabas ng any comment yung gobyerno natin patungkol sa issue na to or kung ano ba yung magiging sagot ng mga political analyst natin, mga national security expert natin, kung ano yung magiging reaksyon nila rito. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.